Mula nang pumasok sa Order of St. Augustine at maging pare, malayo-layo na ang naging takbuhin sa pananampalataya ni Robert Francis Cardinal Prevost o ngayon si Pope Leo XIV. Ang napili niyang pangalan bilang Santo Papa, ano kaya ang naging inspirasyon? Nakatutok si Maki Pulido. Ipinanganak sa Chicago, Illinois noong 1955, isang BS Mathematics degree holder si Pope Leo XIV mula sa Villanova University. Pero nang marinig ang tawag ng Diyos, pumasok siya sa Order of St. Augustine noong 1977 at na-ordain na pari noong 1982. Pero hindi tumigil sa pag-aaral ang ngayon 69 years old na Santo Papa na may Master of Divinity at Doctorate ng Canon Law mula sa Pontifical College of St. Thomas Aquinas sa Rome. Ipinanganak man sa Amerika, naturalized Peruvian citizen si Pope Leo dahil sa tagal ng pagiging misyonaryo roon at 10 taon pang namuno sa isang Augustinian seminary. 1999 siya na-assign na pamunuan ng Order of St. Augustine sa Amerika hanggang maging Prior General of the Augustinian. Sabi ng kapwa Agustino na si Father Peter Casino, bilang Prior General, binago ni Pope Leo XIV ang Constitution ng Order of St. Augustine para unahin ang mahihirap. Sabi ng bago nilang gabay, hindi maaring hindi pansinin ang realidad ng maraming nagugutom, walang matirhan, walang pampagamot. Kaya isa raw sa binisita noon ni Pope Leo ay ang Baseco sa Manila. Because in the world, there is social inequality. There are people who live in abundance, and there are also people who live in famine. And according to our own constitutions, which was issued by Father Robert Prevost, this is a scandal. 2023 lang nahirang ni Pope Francis bilang kardinal si ngayoy Pope Leo XIV. Sa mga huling taon niya bilang kardinal, hindi siya nangiming pumuna tulad sa immigration policies ni US President Donald Trump. Pinuna niya rin ang sinabi ni US Vice President J.D. Vance na may ranking ang pagmamahal ng Kristiyano. Pinapakita nga nito na si Cardinal Prevost, si Pope Leo XIV, ay may kakayahang magsalita kahit sa harap ng taong may kapangyarihan. He can speak truth to power. Sa Chicago, Illinois, kung saan siya isinilang, buo ang pag-asa sa kanya ng mga nakakakilala. I do believe that Pope Leo XIV is going to serve with obviously great faith. He's a very humble, a very kind person, and someone who really does look to the Lord for guidance. Matapos siyang ipakilala bilang Santo Papa, sunod ng inabangan ng napiling pangalan ng nooy si Robert Francis Cardinal Prevost. Pinili niyang maging Pope Leo XIV. Sinasabing isa ang Leo sa mga pinakagamit na pangalan ng mga naging Santo Papa. Ang huling gumamit nito mula 1878 hanggang 1903 ay si Pope Leo XIII na lumaban para sa karapatan ng mga manggagawa, kabilang ang maayos na sahod, karapatang lumahok sa mga unyon. Ang manggagawa ay hindi lang kasangkapan o gamit ng mga kapitalista, kundi marangal na tao na dapat alagaan at galangin ng sino man. Yun po yung Rerum Novarum. Ibig sabihin, kinokonekta niya yung kanyang papacy kay Pope Leo XIII. Si Pope Leo XIII, siya yung unang nagsulat ng encyclical, Rerum Novarum. Konektado doon sa pasimula, sa binhi ng Catholic social teachings. At siseryosohin natin yung mga panlipo ng turo ng simbahan. Pero maaari ring hango ang pangalan niya sa unang Pope Leo na tinawag ding Leo the Great, ang Santo Papang personal na humarap sa mananakop na si Attila the Hun. Isusunod na ni Attila ang pagkubkub noon sa Italia kabilang ang Vatican, pero nakumbinsi siya ni Pope Leo I na wag yang ituloy. I can imagine that Pope Leo XIV will take after this, no? Justice in the world, special love and care for the victims of injustice, protective love, no, like a father for victims of injustice and terrorism and war. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.